So ito mga boss, layout ko. Okay, layout ko yung 45 degrees. Hindi ko lang may tutok, pero anyway, ganyan lang yan. Layout ko lang, guguhitan ko lang. So yun yung guhit. Okay, yan yung vertical eh, pahaba. Then ito yung kakapingin. Ayan. So ito wala ito. Ayan. Cut yan. Ito tatanggalin. Then ito yung panlabas ng hama, bale. Labo. Ayan. So tatabasin yan. Okay. Ayan. 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 So mga boss, ito may cutting ng header ng hamba. Okay. Kung napansin nyo, hindi magkamukha yan eh, kumpara dito sa vertical. Ito yung header, may yung pahalang sa taas. Ayan. So ayan yung cut. And then ito yung layout nya, yung guhit. Ayan, napansin nyo, magkaiba yan. Ayan. Diretso lang siya. Okay, kasi ito yung cut ng ito yung paliko. Alright. Then ito yung cut header. So sa header yan, malilang guhit na yung isusundan. Then sasapakan natin dito sa vertical. Okay. So pag kinamayan, hindi lang kasi ito 45 degrees na ordinary. So ito pumapatong dito. Ayan. Hindi ko lang kung na-explain ko na dati ito eh. Pero so ganyan kasi kalalabasan yan. So ayan, halos ganyan siya, hindi pa nakalapat kaya ganyan siya. Yan. Pumapatong sa rito. Okay? Nakapatong. Imbis na naka 45 degrees. Kung napasin yun, 45 degrees yan eh. Yan diretso lang siya. Ayan, dapat na 45 degrees yan. Ito, pag 45 degrees na simple cut, simple cutting lang, wala na siyang paliko na ganito sa header. Layo. Ay, sorry, malayo. Yan. Okay. May ukas siya rito. Ayan, may ukas yung panganyan, no. Diretso. Kaya ito, hindi, naka 45 kung mapapansin nyo. Ayan, no. Ayun ang 45 dapat yan, ayun, yung guhit ng marker. So, imbis na naka 45, diretso lang. Kasi nga, papatong siya rito. Ayan ha. Kung hindi maintindihan mga boss, pwede ka mag-comment sa ating video. Right? Ayan, ganyan siya. Medyo matagal lang pag-cut. Proseso ng pag-cutting. Pero matibay siya kasi kung may papatong na hollow block sa ibabaw, kasi pag nag-aasintasin ng hollow blocks yan, minsan may mga allowance, and then papatungan na ng hollow blocks. At least, hindi gagalaw yung hamba niya. Yeah, hindi gagalaw itong hamba kasi nakasahod siya. Ayan o. Ayan, nakapatong yung pahalang yung header doon sa vertical. Ayan. Right? Ayan, nakapatong. Ayan. Layo natin konti. Ayan. Dito. Ayan, nakapatong. So, ganun din dito sa kabila. Hindi nga lang nakakat pa. Alright? So, ayan, ganyan siya. Ayan, mamaya pag assemble, papakita ko ulit. Para sa mga hindi pa nakapanood nung previous, baka mahirap kayo magkalkal ng video. So ito, inuulit lang. Recap lang kumbaga. So ito na mga boss, okay? Nakakat na to. Hindi ko mapakita kasi nagre-ano sa cellphone eh. Baka masira, wala daw pang vlog. Yan yan, bali yan. Then ito yung isa.
Hingin ng tuta ko. Ayan. Ayan. Yung may X tatanggalin. Kakatingin yan. And then ang 45 degrees yan dito. Ayan guys sa bali. Ayan. Ito na isang side mga boss. Okay. Hindi ko mapakita. Pasensya na. Actual. Pero paglapat kasi gaya niyan. Tingnan mo. Sumobra. So, kinat ko ng konti. Okay lang yan kasi pupulod naman eh. Sa ilalim okay lang. Okay. Then dito sa ito na yung forma niyan eh. Ayan. Ito sa kabila. Ayan. Dito sa loob. Ayan siya. Wala yung konti. Ayan. Okay. Napatan natin ang eskwala. Kung malaki eh. Pag may eskwala, gagay doon. Ayan, ganyan. Una yung guide doon. Tapos tingnan dito kung nakadikit magkabilang dulo. Sa dulo pag nakadikit, ayun na ito yung may awang. So ibig mo wala sa eskwala. Bubukang konti ito. Ay, tutulong ka ng konti para magparehas. So ayun, parang ganun. Basta sunod sa eskwala, then lalagyan ng brace para hindi gumalaw. Ayan, temporary brace. Okay. Boss yan, no? Alam, kabilaan may para mga eskwala. Ayun, temporary brace kabilaan. Ayun sa kabila. Then sa kabila side, ito naman. Okay? Para siguro hindi mo wala sa eskwala yung hamba nyo. Ayan. Temporary lang naman yan, ha? Pero pag na-forward, pwede na tanggalin. Mga boss, kumusta po kayong lahat? Si M Shop ulit ito. So, pasensya na't natagalan ng ulang vlog eh. Kasi medyo na busy sa site. May ginawa ata yung bahay dun up and down. Tsaka may swimming pool. So, anyway. Ito pa nga pala yung bagong project ko ngayon. Okay? Project natin. Hamba ng pinto. Para kay Boss Florenciano Paz ng Paranaque sa sukat. So ayan eh, nakabuo na. Actually pares lang ito nung una kong binlag kung paano sembulin eh. Okay. Kaya pinapakita ko kasi bagong project nga. Ayan, so ayan na. Recap lang. Ayan, so ayan yung flat bar. Yan yung lalagyan ng screw ng bisagra. Okay. Yan. Yan. Then ito mga stiffener ng hamba. Stiffener. Patigas. Baga yan. So apat yun. Ingin tuta ko. Yan yung flat bar. Lagay ng ng bisagra. Okay. Dalawang piraso yun eh. So sinisimulan pa lang ito yung yan yung muna. Yan yung hamba. Ay, sorry, yeah. Oh. So, yan pala yan. Okay. Na-bend na. Pinabend ko lang eh. So, hindi na ako nakapunta kaya hindi ko video. Pero meron na ako nitong eh. Sa mga previous video ko. Mga nakalipas kong video, meron na ako paano bend ito. Okay. So, yan yung dalawang patayo. Then, ito yung sa ibabaw. Pinaka-header. Okay. So, yung napansin nyo, halos eskwalado yun. Yan. Ayan. Ayan siya. 1.4. 1.4 lang yun mga boss. Makapal na yan. Kasi pag 1.5 medyo hirap na sa benderan eh. Manual bending lang kasi ginagamit dito. Okay. Ayan yung primer mga boss. Yung hamba. Okay. So ayan. Kung natin papansin nyo, lalapot ko na yung butas ng bisagra. Tatlong bisagra.
exit door to eh. Yung pintuan niya. Ayun, yung pinto. So ito yung hamba. Yan. Epoxy primer ang gamitin mga boss para maganda kapit. Okay? 80 yan. 80 ang size. Tapos ang metal. Ano ito eh? Bali 1.5, 1.4 yata. Parang ganun. Yung thickness. Kapal ng yero. Yan. So dideliver sa buo eh. Nakakabit na yung pintuan. Ito kay Boss Florenciano ata. Sa sukat. Paranaque. Okay, so yan siya. Basta pag-squall sa ano. Ito nyo. Ito yung panel ng ano, pinto. Okay? Yung pinaka-frame niya. Ayan. Kakantumesa natin yun. Ayan. Tapos kakatingin. Ayan yung guhit. Dilim na yata. So ayan na yung mga boss oh. Cut. Ayan. Kanto mesa balo. 45 degrees. So bali ganyan pati sa kabila. Okay, yun yung kabila. So ganyan yung mga proseso. Pag nabuo, ipa-frame, pakikita ko ulit. Mga boss, ito yung ano, bagong pinto order. Ayan na yung ano, paglagay ng ko. Ayun napansin nyo. Diba yan? Ayan, gumagalaw na yung hero. Ayan. Yung mga bunit siya. Okay, chipboard. Chipboard na makapal, 3-ply. So ayan, kay Mr. Paz. Florentino Paz. Saan ho yan? Ito di dalawin at Paranaque. Order. Ayun yung kataklob na bale. Okay. Ito yung isang frame. Yung gawin pa lang yung ano, yung panel nya. Right? So ito yung pinto, exit door. Sa likod. Ayan yan. So okay, hindi diktan natin yung so bali siya yan, lalapat dyan. Okay. Nakakita naman eh. Ayan, ayan. Balang nga ganyan siya pag na-fix. Then mamasuhin didikit. Ayan, bali siya. Ayan. Ayan na mga bossing oh. Primer na. Okay. Medyo na-delay kasi nag-uulan eh. Hindi pwedeng pahid yung primer epoxy pagka walang araw. Hindi sa kakapit mabuti. Okay. Ayan yung dalawang pinto ni Sir Florencio Paz. Ayan yung dalawang pinto. Isang may ito na mga boss. Tapos na yung kulay. Top coat nya. Ayan. Okay. Wala. Hindi makita. Reflect sa araw. Ayan. Okay.
Ito yung hamba. So ito na yung kay Reno ng mga pintuan, boss. Okay. Ito yung kay Mr. Paz. Taga-sukat. So ayun yung hamba. Ito na yung hamba niya. Then, yan, naka-attach na yung pinto. So, di-deliver to, buo siya. Medyo mahirap lang maglapat ng pinto. Bisagra, may tape, masking tape. Kasi nga nakahiga siya. Unlike nung naka-install yung hamba, medyo madali maglapat, magkabit ng pinto. But anyway, at least natapos. Okay? So, ayan na. Ito na yung double deadbolt lock at saka isang doorknob. Exit door niya to eh. Right? So recap lang, ito yung hamba. Ito 1.5, 1.4 lang yata standard. Commercial size. Ang kapal siya. Okay? Ayan. Then yung natin 1.2. 1.1 kung may available, mas okay. Medyo light siya ng konti kasi kapag kumakapal yung materials, medyo bumibigat yung pinto. So may tendency siyang lumundo o bumagsak in the future. Kaya yung bisagra dapat ganyan pagkakabit. Hindi na balance. Pinapansin nyo yun, mas malaking yung distance sa baba kumpara sa taas kasi nasa taas ang bigat niyan eh. Then ito naman yung main door niya. Ito may special size to eh. Kasi papalitan lang nila yung lumang pintuan nila dahil inanay nga daw dahil langaw. Kaya mahaba ito eh. Baga yung may fix dapat, so hindi na nilagyan. So pintuan na lang lahat. Kaya mahaba siya. Special size. So yun, ganoon din. Ito yung mga hinges niya. Okay? Ayan, magkalapit. Yung dalawa. Mas maganda kasi maperse. Yung mga traditional na conventional style dati na pare-pares ang distansya ng bisagra. I think hindi na advisable ngayon yun. Kasi nga mabigat yung pinto. So dapat mas marasinsin yung nasa gawing taas. Para sigurado hindi bumagsak ang pinto sa katagalan. Then ito yung double deadbolt lock. Nakalapat na rin, napasin nyo, pinabit ng lahat. Ito yung lever type. Doorknob. Okay? So palagi ko lalamove siguro to. Kasi siya na mag-arrange ng pan-deliver. Ito yung sa likod. Okay? Ayan yung ito may kasama sa lock yan, yung cover na yun eh. Pero itong mga double deadbolt lock wala. So ginawa ko sa maliit na box para pag binuhusan yung hamba, ayan, siyempre hindi matatakpan yung tatamaan ng pinaka niya, latch nga matawag doon. Ayan. May mga konting dumi. So yan yung hambang pinakita ko. Ito yan yung pati pinto. Dalawang set bali ang mga bossing. Okay. Maraming salamat sa inyo. God bless po. Boss, ito na yung pinto ginabi ako kaya ngayon lang nirap. So delivery bukas ng madaling araw kaya in overtime pagra-wrapping. Then ito yung isa. Ito yung main door. Yung mahaba ito. Wrapping kahit gabi. Okay. Parang niya dadalhin bukas ng madaling araw kaya pagkagaling tapusin. So ayan siya. Isilaw sa ilaw. Okay. So yan na yan. For delivery na.